It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! Alright! It's good! Sayahan naman natin to. Okay, bawi tayo. Bawi tayo na. Okay, sige. Edukasyon. Sabi nyo na, ibsan yung gutom. Tapos edukasyon. Ano ba? May kagutuman pa rin. Hoy! Sino yan? Speaking of gutom, balita ko gulay daw kinain ito isang araw. Sino ba to? Sino Si bang Senator natapatan? Bong Revilla. Ay, Bong Revilla. Budot. Senator Budot. Andito na si Bong Oo, Revilla! Congratulations sa update niya na yung record niya sa detention, sa BJMP ba? O sa City Jail? Sa City Jail ba? Updated na ang record niya. Balita ko kasi, nung isang araw, ay kahapon, anniversary ng Liberal Party, 50th anniversary. Balita ko, dilawan na raw to eh. Ay, nakasuot nga ito yung Dilawan na raw. Mahilig na raw magsuot ng dilaw. Dilaw. Ayan, nakita natin si Senator Bong na nasilbihan na ng kanyang warrant of arrest for his kinalaman sa flood control project. Nakakainis dyan, no? Parang paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Sana lang, mabigyan na talaga ng totoong accountability. No? Tandaan natin yung kaso niya noon, ang sinabi, meron talagang nawalang pera, pinababalik sa kanya, pinababalik sa kanila, pero walang sala, no? And yung decision na yan is 2-1 split do sa Sandigan Bayan, no? Sobrang impassioned yung dissenting opinion nung sila nag-vote na para ma-convict siya, no? So nakakalungkot lang na napapakawalan sila. Ayan na naman, sana natutunan justice systems, pero parang confident si Bong Revilla na makakawala pa rin siya dito batay dun sa mga nire-release siya na press statements. Para bang unapologetic, para bang walang remorse, para bang hindi nagsisisi, no? Ayaw pang aminin na totoo naman na sila din nag-endorso ng Ghost Project at nakalagay ito sa dokumento, nung inaudit yung project, wala naman pala talaga nakuhang project. Tama. Ako nalulungkot lang ako. Kanino ba sumuko ito? No less than the Secretary of Interior Local Government pa mismo. Parang simula pa lang yan, may special treatment na parang sinabi pa nga dahil matagal silang magkaibigan, ay merong gantong afforded na treatment. Para namang medyo nakakalungkot para sa taong bayan. Hindi, ang tanong dyan, ba't siya lang? Yun nga, ang tanong next. Di ba ang daming pagdinig, ICI, sa Senado, sa Kongreso, may mga ibang mga senador, dating senador, na pinangalanan, na intricate talaga yung mga detalye ng mga witnesses. Ba't siya lang? Bakit siya lang? Sana magdagdagan. Sana magdagdagan pa. Dahil hindi mukha na bang big fish ito sa palagay ninyo? Isa sa mga? Natalo na nga yan eh. Diba? Ni-reject na nga at sinuka na nga ng taong bayan eh. Diba? So ano yung big fish? Yung big fish, yung mga nandun pa, nagpapakasasa sa Senado at akala mo, naglilinis-linisan. Diba? Meron pa yung pag-ganun-ganun na lamesa. Diba? Yung mga ganun siguro yung mga tinitin nating big fish, hindi yung mga nalaos na at sinuka na ng taong bayan. Sige. Okay, tingnan natin kung may big fish na lalabas. Okay, sige. Tingnan natin. Go roulette. Baka minsan nagdidilang anghel eh. Sabi ko na Senator Joel. galing na. Sana pala tumaya ka na lang sa loko. Kung naka-jackpot ka na sana. Actually, naka-jackpot ka sana. Ito naka-jackpot din kaya ito? Diba? Next! May sumigaw ng next! So, kanta tayo. Kailan Mapapansin. Kailan kaya mapapansin at kailan kaya makukulong mga dapat makulong? Yun lang naman, di ba? Ang aaruhin natin. Pero grabe yung mga akusasyon kasi tandaan natin yung mga sa mga hearings, sa Bulacan po iyon. Taga saan ba to? Taga Bulacan nga daw, di ba? Kaya nga raw malaki yung involvement itong si Senator Villanueva, Joel Villanueva, dito sa flood control, no? So, yan. Sa aking palagay lang, sa aking palagay. Batay dun sa mga ebidensyang nakita natin ng mga hearings na napangalanan itong si Joel Villanueva. Ni Yusek Bernardo. Ni Yusek Bernardo mismo. Dapat sumunod na siya. Kailan? Ating aabang. So, ito yung challenge, di ba, sa ating ombudsman, sa ating Secretary of Justice, dito sa administrasyon ng Marcos, kung hindi talaga lamang palabas itong pagpapapanagot ninyo, kailangan masama yung mga totoong big fish, hindi yung mga nalaos na, no? Kasama na dyan dito siguro si Joel Villanueva, no? Sino pa? Jinggoy Estrada. Mamaya, baka lumabas. Okay, sige. Sila yung pangalanan eh. Sila yung pangalanan eh. Ay, may kinalaman din. Ito yung, kawawa to. Nanakawan to daw. Si Curly Discaya. Ayan. Nagsabi sa Senado. Sa daliri niya? Ano yung nasa daliri niya? Sure ako, ewan ko dyan. Basta,
May naniniwala pa ba sa kanila? Kasi parang balita ko, best in gaslighting itong si Curly Discaya. Ano sabi? Para daw sila pa yung nanakawan? Sana sila pa yung nanakawan. Ang kapal ng muka, no? Ito yung tinatawag natin na na kapal ng muka na dinegosyo nyo na nga yung infrastructure, di ba? Bumili kayo ng mga magagarbong sasakyan. Inutang lang daw nila yun. Tapos biglang nakinabang talaga kayo, lalong-lalo ng panahon ng Administration Duterte, 2016 nung una sila nagkaroon ng joint venture sa with CLTG Builders at yun yung naging gateway nila para magkaroon pa ng napakaraming mga iba't ibang proyekto. Tapos kayo pa yung nanakawan. No? Ang lakas naman ng loob nitong si Curly Discaya. No? Talagang ito yung mga walang remorse na paano magiging state witness yan na sinasabihan ni kasi di ba yung Rodante restitution Bartoleta. nga daw? Oo, na walang, kailangan ibalik niyo yung nakaw na pera at yung sasabihin niyo para parang kayo pa yung nanakawan ng taong bayan ay ang kakapal ng mukha ninyo. Dapat talaga sa inyo mabulok sa kulungan. Di ba? Paikutin na natin yung ruleta. High blood na. Okay, go Ruleta! Baka kung ano pang masabi natin kay kawawa na si Curly eh. Ay! Yung mga, ito yung Ayan tayo, ayaw magpabalik sa pera sa mga Diskaya, no? Na kailangan daw ma-witness protection sila. Yan. Okay. Sino to? Si Senator Amy Marcos at si Senator Rodante Marcoleta. Nakapag nasa hearing, siya ba yung senador o parang iba yata yung Abogado nga yata ito nila, yung mga Diskaya, kailangan dito mag-resign na abogado, magpasign ng engagement letter, di ba? Sa mga Diskaya. Pero bakit ba? Bakit ba sila ngayon nag-issue naman ng sila balita? ng Hindi, Minority di ba? report? Nagpa-press con. Oo. Ano sabi? Naglabas ng minority report. At ang anong laman ng minority report? Meron silang sariling interpretasyon nung lumabas dun sa Blue Ribbon Committee. Hindi, tsaka ang kinagagalit ng majority dyan, tsaka nila Senator Ping Lacson, pambabastos yan sa Blue Ribbon Committee, di ba? Kasi never nagkakaroon ng minority report, di ba? Kung sakasakaling meron kayong contrary opinion, contrary findings, pwede mong ilagay yan as a dissenting opinion doon sa report ng committee. Yung official na report ng committee. Correct. So nung ngayon, even nung kinonsulta yung mga dating mga senior statesmen, yung mga talagang sanay Senado who have been senators for 18 Several years, terms, 24 years, sina Senator Franklin Drilon, sabi niyo, wala raw ganyan. Never nagkakaroon ng minority report. Ano ito, palabas? Pelikula Diba? Ano yata ito, pelikula? Na may minority report, no? Hindi ganun mag-function yung Senado, di ba? Tsaka respeto mo yun doon sa mga colleagues mo, di ba? Na ilagay mo doon sa report nila, pwede rin mo sabihin hindi mo pipirmahan o kung pipirmahan mo with dissenting opinion. Ay, speaking of pumirma, may yun lang yata yung magandang naidulot ng minority report eh. May matagal lang di nagpaparamdam na biglang sumama dun sa pirmahan. Si Bato de la Rosa. biglang nakapirma. Oo nga naman. So alam nila kung nasa si Baka Senator. nakapag-check ng attendance. Nakapirma, di ba? Paano nakapirma to si Bato de la Rosa pero nagtatago-tago, no? Biglang tumapang na magsupirma ng minority report, baka gusto mong pirmahan kung ano mang isa-serve sa'yo. Di ba? Na receive, no? Tapos diretso ka na doon sa dahilan. Meron ba? Meron ba? Sige, mamaya. Tingnan natin. Okay, sige. Okay, let's go Ruleta. Yan. Ay! Ayan! Yan na. Ano naman yan? Ang Senator Bato de la Rosa na parang nagpa-attendance lang, pumirma lang dun sa minority report, tapos nawala na naman. Oo nga, ito yung pinag-uusapan natin kanina. Na, sakto ha! Oo, galing. So, pero nawawala na naman, no? Well, ayoko nang sabihin na duwag siya, di ba? Hindi ba siya... ayaw mo nang sabihin na duwag siya. O nagsawa ka na lang. Nagsawa na ako. Ay, di ba? Ang sabi niya, flight is an indication of guilt. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Oo nga naman. Kasi di ba, if you're innocent, you will defend yourself in any forum. I'm just quoting you, Mr. Senator, no? Na flight is an indication of guilt. Tapos ang sinasabi daw, di ba, tinext niya pa raw yata sila Senator Panfilo Lacson na pa-joke na mas matagal pa ako magtatago kaysa sa'yo. I will break your record, no? Wow. Hindi ka nakakatawa. Kasi pinapasweldo ka ng taong bayan. Pinapasweldo yung staff mo, pero wala kaming mahuta na serbisyo sa'yo. Tandaan natin ha, ang Senado po is a collegial body. Ano yung sabihin yan, no? Importante ang presence mo, hindi lang dahil sa boto mo, kundi dahil dun sa kalidad ng diskusyon kung nandun ka. Sa bagay, baka naman gumanda yung kalidad ng diskusyon nung nawala ka. Kasi kung makikita mo naman yung mga contribution mo sa mga debate, sobrang uninformed. So siguro ito na yung pinakamalaki mong ambag sa bayan na hindi ka kasama doon sa mga diskusyon. Pero hindi mo pa rin deserve ang sweldo mo. Kahit ba guided siya ng Holy Spirit?
Holy Spirit. Holy Spirit Holy pala, Spirit okay. siguro. Kaya siguro nawawala na kahit na Holy Spirit. Papirma-pirma ka pa sa Minority Report, akala mo naman naging participant ka doon sa discussion kung paano nabuo yung Minority Report, di ba? Wala ka naman at ikay nagtatago. Ito yung kaklase mo sa groupmate na nagpakita na lang para humingi ng grade. Para masabi may contribution, pumirma. Oo, pumirma kuno. Hindi man lang nagluto ng pansit canton, no? Baka naman i-signature yun, di kaya? Kahit Parang color blue yung pirma eh. Oo nga, paano Parang kaya iba nagawa yung yun, no? Oo nga. Oh well. Mystery kung nasaan din siya. Okay, go Roleta! Hindi na naman kaya itong susunod. Ay! Isang senador at dating senador at VP Sara Duterte, si Senator Cleaning Trillanes. sila ng damit, Oo nga. diba? Diyan lang yata sila Sasayaw. nagkasundo ng kulay. Oo, nagkasundo nga ba? Kinasuhan! Ako, napakasaya ng araw kung nakita mo sila sa one single room siguro together. Di ba? Ako, tonto ako pag nakikita ko dati si Senator Sani Trillanes with Rodrigo Duterte. Doon ko lang nakikita, grabe masosian. Rodrigo Duterte. Triggered. Kasi, alam mo, yung mga bully kasi, nagagalit yan at natatakot yan at naiinis yan kung nakakita sila ng mga taong hindi nila kayang ibuli. Yung bang kaya tilang tingnan sa mata at sasabihin ang totoo. Magnanakaw ka, mamamatay tao ka, wala kang kwentang presidente, pinabayaan mo yung Pilipinas, traidor ka, binenta mo tayo sa China. Yung mga ganun mga sasabihin mo sa mukha nila, lalong nagagalit yung mga yan. No? At saka never nila napakulong yan. Nung panahon ni Duterte, di ba, sinampahan ng iba-ibang kaso, never nila napakulong si Senator Trillanes. Sinubukan pa nilang bawiin yung amnesty. Di ba? Pagkatapos ni Laila de Lima, gusto nila isa-isahin lahat ng mga boses laban sa kanila. So sinama nila si Sani Trillanes. Pero it took only one judge. Only one judge to prevent that from happening. And that judge said, valid yung amnesty na nilabas. Ang sinasabi kasi nila, hindi yan valid kasi hindi ka naman nag-apply. May mga video, may application form, pumipirma pa siya. Winala lang nila yung application form. Akala nila sufficient na yon. May mga ebidensya naman na actually nag-file siya with an application form. Ang sabi ng judge, hindi pwede yan at valid yung amnesty na binigay ni Pinoy sa kanila. So galit na galit sila. Ang pangalawa na naman nila, sabi ni Rodrigo Duterte, nag-invento na naman na meron siyang bank record sa Singapore. No, hindi nagpunta si Trillanes doon sa bangko. Walang ganung bank account. Sila ba diba? nagpakita na ng bank account nila? Sabi ko nga sa iyo, yung mga bully, puro daldal, pero duwag pagkadating sa mga waiver, di ba? Ilang beses na hinamon itong si Trillanes sa pumirma ng waiver itong si Rodrigo Duterte at saka si Sara Inday. Doon sa camera, naalala ko, kinover ko yun eh. Willing magpasampal. Right there, Sampalin ko. Sabi niya, sige, sampalin mo ako ngayon na. Para Diba? sa bayan. Pagkatapos, hindi pa rin pumirma. Ayan. Bakit nga ba kasama si Inday Sara dito ngayon? Kinasuhan ni Senator Trillanes ng graft ba? And, All in all, 24 counts ng plunder, malversation, at ng graft. At yung mga malversation tsaka plunder, non-bailable yan. Ano? Alam mo actually, bilib rin naman ako dyan kay Sani Trillanes. Kung meron ka talagang somebody who will make sure na accountable ang mga Duterte, isang Sani Trillanes ang meron. alam mo, to be fair, ako, I owe him an apology. Kasi nung bata ako, yung mga actions niya noon, hindi ko masyadong maunawaan pa. Pero ngayon, tumatanda ako, nakita ko yung tapang at consistency ng tao. Don't get me wrong, I disagree with Sonny in a lot of things, Yes. the way he articulates things. Pero sasaluduhan mo pa rin ultimately kasi makikita mo na he means well. Exactly. Magdi-disagree man kayo, pero his heart is in the right place and he is fighting for this country. No? So, good luck dyan. No? Sa akin palagay, tinignan ko rin naman yung mga ebidensya ni Sani Trillanes. Hindi ito inventong kaso. Hindi ito harassment suit. Kasi kitang-kita naman yung mga ginawa ni Sara Duterte na plunder, malversation na I think i-discuss natin mamaya pa na mas malaki. At evidence-based. Evidence-based. yeah. Alright, sige, go Roleta! So yung mga tandems ngayon Si DOE Secretary Garin at si Representative Leviste ang napunta sa ating Roleta. Nagbitaw na daw siya doon sa board. Sa board ng ano? Espinec ba yun? Hindi parang it's another company. Ang alam ko, ito yata yung nagbitaw siya sa board noong nabili na. Pero board pa rin daw siya. Di ba? Kung board ka pa rin, bakit ka nagko-congressman? Ano ba dapat ang Diba, nasasabi conflict ng of interest batas? yun eh. Dapat dyan, di ba, you will not have any direct or indirect. Yung ang meron kang shares, indirect na yun eh. Yung pa kayang board ka, yung board is highest policy making of a corporation. All the decisions of the corporation emanate from the board.
So ano ibig mong sabihin sa akin? Isa ka doon sa mga nagsusulong ng interest ng korporasyon at ikaw pa pala isa sa mga nagdidesisyon bilang highest policy making body yan ng korporasyon. So kung nag-resign siya ngayon lang, edi ibig sabihin, simula nag-assume siya bilang congressman hanggang ngayon, meron siyang clear conflict of interest and clear violation of the Constitution. No? Sa akin, nakakabahala yan. Nakakabahala lang na ina-admit niya na nag-resign siya as of now. At sinasabi niya pa, parang drama-drama pa eh. Drama-drama. Di ba? Na para na lang, wala na lang issue dun sa kumpanya kasi kawawa naman. Siya pa yung, maraming mga siya pa laborers yung yan. Para big bang man. nagsakripisyo pa? Para bang salamat kong. Okay. Na ginawa Yan niya na, siguro dapat yung tapos na. trabaho. Okay na sa'yo. Nagpasalamat na kami. Salamat, Congressman Lebiste. Nag-resign ka. Thank you. Pero magsapasalamat din ba tayo na kapag nagkaroon na ng shortage sa kuryente na naman, dapat na-deliver nila yung na-produce na renewable energy? Di ba sabi nga ni Secretary, doon sa isang panayam, 24 billion ang sinampal sa kanila na fines. Kasi na-ruin daw yung entire energy plan. Kasi ang expectation, kung meron kang kontrata at mga around 30 plus contracts yan, dapat generate mo yung electricity. 30 plus contracts ha. Ang sabi ni Secretary, wala daw na-generate ni isang, alam mo yun, malakas pa yung battery na ever ready doon sa remote control mo na na-produce na Uy, branding, bawal. Ay, bawal Bawal pala. Salary deduction. Di ba? Okay, bawal pala. Pero hindi pa natin kasi. Hindi pa Okay. Dahil malamig pa ang panahon ngayon, baka hindi pa natin napi-feel yan. Kasi hindi tayo gumagamit ngayon masyadong electric fan at aircon. Pag nagtag-init na at Sa lagi na naman summer. tayo naka-yellow at red alert, maalala natin. Hindi lang yan. brownout yan ha. Hindi lang brownout ang mararanasan natin dyan. Kung hindi yung pagtaas ng kuryente. Alam niyo po ba na sa buong Asia, ang Pilipinas ay isa o pangalawa sa pinakamataas na kuryente sa buong mundo. Mas mahal pa po ang kuryente dito kaysa sa mga first world countries. Sila na nga po yung merong mas matataas na income para makapagbayad. Sobrang taas ng kuryente dito kaya ayaw mag-invest ng maraming investors kasi yung input cost pa lamang sobra-sobra na. Sa atin po, alam niyo naman po yan, nagbabayad po kayo ng kuryente, di ba? Sa sweldo niyo po, habang na minimum, kunyari, minimum wage ka, magkano ang kuryente mo? 4,000, 5,000, 1/4 na kaagad. O mahigit pa, 30%, 40% na sweldo mo, mapupunta sa kuryente. Ano ibig sabihin yan? Kung kulang ang supply ng kuryente, dahil hindi finulfill ito mga kontrata na ito, tataas na naman ang kuryente kasi the same ang demand o mas mataas pa sa summer. So kung tataas po ang kuryente sa summer o dito sa taon na ito, isipin nyo lang po ang pangalang Leandro Leviste. Okay. Pagkatapos mag-sorry Okay, go ulit. Hi! Speaking of, hindi ka pala nag-sorry, nag-thank you ka pala. Thank you ako. pala, Hindi ako hindi ka nag-sorry. nag-sorry. Thank you. Okay, Mia culpa. Ito, magsasorry ka dito. si Kong Meow Meow Kiko Barzaga. Magsasorry ka ba dito? Magka-thank you, ano? Hindi. Siya yung nagsorry. Siya yung nagsorry. Siya yung nagsorry. Siya yung nagsorry Diba? kay Nagsorry kay Enrique Enrique Razon. No, oo. Ibang klase talaga, no? Ibang klase talaga. Nagsasorry ngayon. Dahil ba, naligo na raw yata ito ng demanda, no? As of now, meron ng tatlo on top of the one from Enrique Razon na libel or slash cyber libel From complaint. different congressmen, from the EDUP, no? Ibang klase nito, EDUP, no? Kung kumuyog, talagang kuyog. Iba-ibang iba't ibang Forum. So kailangan Iba-ibang mo puntahan lahat yun. Oo, kailangan. Magpa-file ka ng counter affidavit lahat doon, di ba? Masaya abogado nitong si Barsaga. Di ba? Kasi ang dami nag-hearing. Oo, di ba? Sagot yun, di ba? Siguro, sabi niya, nag-sorry na raw siya. Tingnan natin, no? Pero, di ba kinasumhan rin siya ng another ethics complaint, no? Afterwards. Actually, si Manila Congressman Rolando Valeriano nag-threaten nga, baka nga hindi na ethics complaint ang susunod niyang ihahain, kundi expulsion na. Di ba meron rin yata yung sa ating Quezon City Congressman na nagfile na rin ba ng libel complaint, no? Na narinig ko lamang, no, yung balita na yan. Pero good luck po, Congressman Kiko Barsaga. Siguro na nare-realize nyo rin ang importansya na pag-iingat rin. Pag-iingat. Kumbaga kung may sasabihin ka, batay sa datos. No? Sa akin nga, sa akin naniniwala ako, bawal ang balat sibuyas, pero siguro naman yung mga sasabihin mo, batay
sa datos. So, hindi Batay nags- sa katotohanan. Hindi nag-sorry, hindi nag-thank you, ginudluck ni Atty. Dito. Basta ako, nalulungkot ako para sa kanya kasi baka wala na siyang time mag-games. Kakasagot sa demanda. Oo nga. Eh kaso, malilate na naman yan. Mag-games na lang daw. Malilate na lang. O, di ba ko-contempt siya? Oo, contempt. Okay, sige, go Roleta. Baka parang may for the first time, Nako. matutuwa naman ako dito kay, consistently, natuwa naman tayo sa posisyon ni Commodore J. Tariela na kaaway ngayon ng kasagutan ba ang Chinese kawawa Embassy sa China to, in the di ba? Philippines, right? Well, kung meron tayong mga kailangan saluduhan na public servants, di naman lahat, di ba, ng public servants ay hindi natin gusto. Marami naman dyan talagang public servant. Isa dyan si Commodore Tariela sa aking palagay, no? Pero gusto ko lang sabihin na, bakit ba ang lakas pa ng loob ng China na, Chinese Embassy to kayo pa nagko-call out sa isang Philippine official in their own land for doing their mandate at para bang kayo pang galit? Isipin nga natin para maalala lang natin sino bang kumuha ng mga katubigan natin doon sa West Philippine Sea? Sino ba nagtayo ng artificial islands? Sino ba nagbobomba doon sa mga mangingisda natin? Sino bang ayaw sumunod doon sa 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration? Nanalo ang Pilipinas doon sa kaso na yun, ha? Kayo po ang talo doon. At kayo po ang aggressor dito, hindi po ang Pilipinas. Tapos kayo pa ang galit, di ba? Ito tinatawag natin kakapalan ng muka. So nakita ko meron doon sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, kinondena na yung action nung Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Kumbaga, you're calling out our security officials for doing their job, no? Ako po ay nananalangin at nananawagan sa Department of Foreign Affairs na dapat mag-file ng diplomatic protest, isamon niyang deputy spokesperson Okay. Deputy spokesperson na yan at sa akin ideklara na persona non grata at pauwiin. Pag impakihin na yung mga ganyang kakakapal na muka na sila pa ang galit, sila na nga ang aggressor. Uy, bakit hindi ka nila naiintindihan? Fei Xiang, Pa-translate Ipatranslate na lang natin kay VP Sara Duterte na isa pang traidor sa Pilipinas. Pero very unusual, parang ngayon lang natin nabalitaan na ganyan ang response ng embahada, no, sa isang host country. Di ba usually nangunguna lagi ang diplomatic etiquette or at least yung pagiging diplomatic in general. Pero kakaiba ang linyahan na to. Oo nga eh. Ay, sila pang ang galit. Di ba Nakakahiya nagkakagulat? naman Ang tawag sa dyan, kanila. gaslighting ba tawag Parang dyan, no? na-gaslight nga tayo. Oo nga eh. So dapat talaga isamon na yan, i-expel from the Philippines just so that our our Department of Foreign Affairs will show na yung Pilipinas dito sa sarili niyang bansa, we're sovereign. No? Hindi tayo nadidiktahan ng kahit sino pang kapitbahay, sino pang superpower, no? At alalahanin natin, syempre, ang dapat pinoprotekta natin, yung national interest natin. Kawawa yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Kawawa yung mga sundalo, yung mga Coast Guard, yung mga Bureau of Fisheries na nandyan na laging na-endanger kung bombahin ng water cannon ng Chinese militia at saka ng Chinese Coast Guard. No? So dapat talaga yan, tawagin, palayasin na sa Pilipinas. Pero kung sana hindi rin tinawag na scrap piece of paper, no? Baka siguro iba yung tadhana. To be fair to this administration, if there's anything, no, never na tinawag na scrap of paper yung pagkapanalo natin dun sa Permanent Court of Arbitration. Sino tumawag na piece of scrap of paper lamang yan? Si Rodrigo Duterte, di ba? Paulit-ulit. Ang sabi niya, I simply love Xi Jinping. Ang sabi niya, sana maging province na lang tayo ng China. Paulit-ulit yan. Kailan ba dumami yung POGO? Kailan ba bumaba yung investment on PPPs and infrastructure? Kasi supposedly nangako yung China ng official development assistance para sa mga infrastructure pero walang nangyaring infrastructure, di ba? Yan yung panahon ni Rodrigo Duterte. So if there's anything, comparison, ang layo ng foreign policy capabilities ng current administration versus dun sa nakaraang administrasyon. Okay. At baka, sige, pagpatuloy Ay, natin. buti na, Baka Rio mababa pa ulit ang explanation ni Atty. Dino. Go, Roleta! ay, isa pa tong Si Sen kawawa sa Rizal China. nakita ko, na pag-initan. Ay, may kasama! Ay, Okay, parang nandito ka. Ano kaya masasabi mo dito? Kaya masasabi ko, di kaya na lang magsalita. Kung kanina nag-thank you ka, nagsabi ka ng good luck, ito. Ito yung yata post ni Senator Laila De Lima, no? Yung may Avengers photo, no? Parang sobrang dami nag-trending at nag-viral. Ano masasabi mo dyan, Carlo? Aba, parang hindi, ito sabi nila Avengers 2012, 2019, 2026. Parang maraming natuwa at parang nabuhayan ng loob ulit nung makita nila yung mga grupo na to. ba't nandyan ka? Hindi,
Hindi, kasi di ba, nung may nakaraan, actually, usually, ako isa sa mga nag-organize nito, ito yung tinatawag naming tropang Angati Reunion. Ito yung senatorial candidates ni VP Lenny, no? Eh, syempre, dahil nakakulong si Senator Laila de Lima ng mga oras na yan, kung maalala ninyo, hawak-hawak ko yung kanyang standee. Ibang tawag nga doon, standee Lima. Pero dahil nagkakaroon kami ng regular na usapan, no? Parang get-together lang noong mga panahon na yan, nag-post kami. Pero first time kaming nakumpleto. At least yung sinasabi namin para Yung Senate slate to, kasi pag It is sinabi Senate mo slate. buong yung Senate slate. Senate slate ng tropang Kasi hinahanap si Sen Kiko at si Mayor Lenny. Kaya hinahanap si Mayor Lenny tsaka si Sen Kiko, kaya wala sila dyan kasi hindi naman sila senatorial slate. Sila nga sila yung vice president tsaka sila Oy, pero yung nagkita rin sila sa Naga. Correct. Nakita rin sila. Ang ganda rin Nakita, nung, diba? nung video na yun. Alam, meron akong statement ko, anong reaction ko dito? Ah. Masasabi ko lang ay, what if? Diba? What if nung 2022? Bahala yan, kayo ah. dyan. Dino, What if? What Dino, if? ano What yan? if, diba? Well, at least ang nanalo naman dyan si Sen Risa, di ba? Tapos ngayon, nakabalik na si Laila at si Chel sa House of Representatives, no? So, Baka kaya- paalala din sa mga supporters nila, minsan natatalo tayo, minsan hindi tayo nanatalo at pinapalad. Baka ibang paraan lang ng pakikibaka at pakikiisa sa pamahalaan. O sa electoral politics, I mean. Well, preview naman tayo sa conversations nung gabi na yan, no? At ang lagi naman sinasabi is tuloy ang laban, no? Lagi naman O nga, dami nga gustong chumismis. Ano daw agenda nyo? Oo, madami pinag-usapan. Hindi ko sasabihin na pinag-usapan kung Daya paano. nito. Joke. No, marami talaga yung magandang mga pinag-usapan. Siyempre, usually naman, touch base yan pinag-uusapan kung ano nangyayari sa bansa, no? Anong mga tingin natin magandang kalalabasan. Tsaka siyempre, pinag-uusapan din yung darating na eleksyon. No? So, ang kayang ipangako ng grupo na yan, at I think, and I don't know if I'm at liberty to say, but I'm gonna say it nonetheless, di ba? Na isa lang ang magiging kandidato para sa 2028. That is the thing na I think we can all guarantee from that. At dapat mangyari. Na dapat mangyari. At least yun yung hakbang na napag-usapan nung gabing iyan. No? Ayan. So, okay, meron akong spill the tea. At sa ating pagbabalik,